Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, ngayong araw na to, meron na naman tayong bagong tutorial na ibabahagi ko sa inyo. Yung video natin ngayon guys ay about yun sa paano ba pagka nawala yung SIM card mo na nakaregister lahat doon sa mga personal account nyo or else nawala yung cellphone nyo, nanakaw, nahablot, ganun. Bago natin ipagpatuloy yung tutorial na yan, kung bago ka sa channel ko, wag mong kalimutang mag-subscribe and then i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating tutorial. And then kung hindi ka pa rin nakapollow sa Facebook account ko, aking Facebook page, so click nyo na rin yung follow. Same lang naman yung pangalan niya sa aking YouTube channel. So, ayun na nga guys, about nga pala doon sa ating tutorial. So, since may mga nagtatanong na din naman sa akin about doon na hindi ko nga lang nagagawa ng tutorial, kasi busy ang ating inay. Kasi nga 'di ba guys, kasi kadalasan kasi sa atin, kahit ako, kadalasan sa atin yung mga nire-registered natin na number sa ating mga account, lalo na sa ating mga Facebook account or Gmail account or YouTube account, mga ganon, is yung ginagamit nating SIM card na mismong nandoon sa cellphone natin na naka-insert. So, hindi tayo naglalagay ng mga trusted number na hindi nakalagay sa cellphone natin. Kasi syempre, sino ba naman mag-aakala na mawawala, diba? Pero, just in case sa mga ganyang senaryo nga, yun yung isa sa mga natutunan ko na kailangan maglalagay ka doon ng mga trusted number na hindi lang yung nakalagay doon sa cellphone na ginagamit mo. Pwede yung sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, or sa asawa nyo. Just in case na may mga ganun ngang pangyayari, mabilis nating mababawi yung account natin. Kasi 'di ba, doon sa number na yon, kapag ka na-register natin or kapag ka just nag-open tayo ng account natin, minsan hinahanapan tayo ng verification code. So, paano natin makukuha yung verification code kung wala nga sa atin yung cellphone number natin? Kahit pa alam natin yung password ng ating mga account. So, importante talaga yung cellphone number. Kaya na nga guys, huwag natin patagalin. Unang-una ang gagawin nyo ay kailangan yung pumunta sa mga public notary, yung mga nagnotaryo. So, magpapagawa kayo ng affidavit of loss. Tapos, i-indicate nyo dun yung cellphone number nyo, tapos yung brand ng cellphone nyo, unit ng cellphone nyo, tapos kung kailan siya nawala. Tapos guys, pag nakuha nyo yun, yung affidavit of loss na yun, mura lang naman siya, nasa mga around 150 lang naman siya. Parang 2 copies na yun, or 3. Ganun. Tapos, after nyo siya makuha, pupunta kayo sa Smart Communication, sa mga SM, sa ang branch meron nun yung parang, kasi meron nga, di ba kapag sa Globe, meron din sa Globe Telecom, mga ganon. Punta kayo dun sa Smart PLDT Communication. Tapos guys, pag nandun na kayo sa Smart Communication, sabihin nyo lang dun sa mga personnel na kailangan yung papalitan yung inyong SIM card na nawala. Unang-una, hihingan kayo ng inyong valid ID. One valid ID lang naman. Tapos, hihingin sa inyo yung affidavit of loss. Pagkatapos, yung SIM nyo na nawala is ibablock yon. Tapos, yung number doon is, yun pa rin yung ibibigay na number sa inyo since yun nga yung kailangan nyo para ma-send sa inyo yung mga verification code. Kapalitan yung inyong SIM. Pero same number pa rin naman yun. May mga pipil upan lang kayo doon na mga personal information lang naman. Tapos yung cellphone number nyo. Tapos, pipirmahan nyo lang siya. And then, bibigyan na kayo ng SIM card na kapalit doon sa SIM card na nawala ninyo. Pero same pa rin naman na ng number nyo. Tapos guys, kapag nakuha nyo na yung number, pwede nyo na siyang i-insert sa mga cellphone ninyo. Pero sasabihin sa inyo is, being activated pa siya within 24 hours. Pero minsan hindi naman talaga nasusunod. Parang mga 4 minutes, something lang yung mga ganun. Pwede nyo na siyang magamit. Mag-text naman sa inyo yung smart na activated na yung SIM na yon at pwede nyo nang gamitin. Tapos pag activated na yung SIM nyo, so, pwede nang makareceive yun ng mga verification code. So, mabubuksan nyo na yung inyong account. Tatanungin din kayo doon guys kung yung SIM card nyo na yun is naka-registered na. Since lahat nga naman kahit na bagong SIM card ngayon or luma, nare-registered na siya. So, mas okay yun kapag ka naka-registered siya. Kasi mas mabilis nilang malalaman na ikaw talaga yung may-ari ng cellphone number na yun.
Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw. Thank you so much. Bye!